aksidente ay isang kaganapan na hindi inaasahan. Subalit, ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman ay magbibigay daan upang ito'y maiwasang humantong sa malalang kalagayan. Isa ang kuryente sa nagbibigay ng liwanag sa madilim na kapaligiran. Malaki ang naitutulong nito sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit, sa kabila ng kahalagan nito, maaari rin itong magbigay ng peligro sa ating buhay. Ayon sa datos Meralco Power Apply, sa Pilipinas, isa ang electrocution sa may pang-apat na dahilan ng aksidente at posibleng maging sanhi ng kamatayan ng isang individual na pwedeng mangyari sa loob at labas ng tahanan, na sa pampublikong lugar ka man o sa trabaho. Ang pag-alam kung ano ang kagagawin sa kaganapan ng isang electric shock ay maaaring magligtas ng isang buhay. Ang pagbibigay ng paunang lunas ay posible lamang kung ang isang tao ay may sapat na kaalaman hinggil dito. Pero paano kung sa isang iglap ay isa ka rin sa magiging biktima nito? May alam ka ba upang makaligtas sa mga sakunang ito? Halina't panoorin ang isang video makapagbibigay sa inyo ng karagdagang kaalaman at pagkakaroon ng alisto kung may sakunang electrocution. Ano ba yan? Ano bang sira ng poste na yan? Servisyo masyado yan ah. Ano bang reklamo ng mga torito? Sira na naman nata, may sumabog. Ano magreklamo? Magaling naman si Samuel yan, mabilis lang yan sa kanya. Oh, Sim! Tol, safety ka muna. Walag na yan. Kaya ako ayusin to kahit nakapikit. Puro kayabog, bahala sa buhay mo. Teka lang Samuel, tumatawag si boss. Yan lang. Yan lang, tol. Donay! Ano ba po ngayon? Ba't kayo napatawag? Papaalalahanan lang sana kita, anak. Mag-ingat ka sa trabaho mo, ah. Huwag mag-alala. Lagi po ako nag-iingat. Hello? 911? May aksidenteng nangyari dito sa Sampaloc, Maynila. May 2 power line workers ang mapuruhan. Kailangan niyo silang tulungan. Miss, anong nangyari? Nagkaroon ng pagsabog sa transformer, kaya nahulog sila sa kuryente. Sir, narinig niyo po ba ako? Sir. Sir, okay na po ba kayo? Kamusta pong pakiramdam niyo? May nararamdaman po ba kayong masakit? Kamusta po yung paghinga niyo?
Ayon sa video na inyong napanood, malaki ang epekto ng electrocution sa buhay ng isang tao. Kapag ikaw ay naging biktima nito, hindi lamang ang buhay mo ang masisira, kundi ang buhay na rin ng mga taong nasa paligid mo. Totoo na tungkulin ng kumpanya na panatilihin ang kanilang mga linya ng kuryente at ipaalam sa mga empleyado ang tungkol sa panganib ng kuryente at ligtas na mga gawin nito. Ngunit, tungkulin din ng mga manggagawa na maunawaan ang mga panganib na dulot ng mga linya ng kuryente at gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas upang maiwasan ito. Huwag maging pabaya at maging isa sa dahilan ng insidenteng ito. Ang kasanayang pangkaligtasan na inyong napanood ay magpoprotekta sa atin sa bahay, gayon din sa trabaho. Ano man ang iyong ginagawa, nasa trabaho ka man o wala. Mahalaga na ikaw ay may kaalaman sa mga ganitong usapin. Ang iyong kaligtasan, ang kaligtasan ng iyong pamilya, at ang kaligtasan ng iyong mga katrabaho ay nakasalalay sa iyo. Ang mga insidente sa linya ng kuryente na nagdudulot ng matinding pinsala o kamatayan ay nangyayari taon-taon. Kaya naman, ito ang mga maaaring gawin o dapat sundin kapag may aksidenteng nangyari sa paligid ng mga linya ng kuryente. Una, huwag umakyat sa mga puno malapit sa mga linya ng kuryente. Pangalawa, kung makakita ka ng isang tao na naging biktima ng isang linya ng kuryente, huwag hawakan sila. Tumawag agad sa 911. Pangatlo, pakalmahin ang biktima hanggat dumating ang tulong. Huwag silang painumin ng tubig dahil magre-resulta ito ng stroke. Kapag naman sila ay may sugat at mudugo, huwag itong hawakan. Ika-4, kung ikaw yung taong nabiktima nito at hindi mo kayang pigilan, hayaan mong bumagsak ang iyong mga tuhod gaya ng paghila sa iyo ng katawan mo papalayo sa kuryente. Ika-5, huwag kailanman hawakan ng linya ng kuryente gamit ang iyong mga kamay o gamit ang anumang conductive object. Ang dapat gawin ay gumamit ng tuyo at malinis na isang bagay na hindi nagpapadaloy ng material, katulad ng kahoy o plastic. Ika-6, huwag hawakan ng anumang bagay na malapit sa linya ng kuryente, gaya ng hagdan, poste o puno. Pang-7, panatilihin ang isang ligtas na distansya mula sa linya ng kuryente. Ang mga linya ng kuryente ay karaniwang minamarkahan ng mga palatandaan ng panganib. Ang ligtas na distansya ay nakasalalay sa voltahe ng linya ng kuryente. Sa kaso ng mga basang lugar, siguraduhing walang linya ng kuryente ang bumagsak sa lupa. Kung mayroon man, huwag hawakan o lalapit man lang sa mga ito. At ang ikahuli, lagi magsuot ng wastong personal protective equipment o PPE kapag magtatrabaho sa paligid ng mga linya ng kuryente. Paalala, ligtas ang may alam. I got ice from my jeweler. Shots from the top of the stairs like Tony. Dragging my balls on her face, Brody. Tell a bitch you're a fan, but only I left all my kids in her ass, Coney.